Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Binabati ko kayong lahat na sumusumaybay sa ating dula at ngayon isang liham ang ating natanggap para bigyang buhay dito sa ating programa. Ang liham na ating natanggap na isa sa dula sa araw na ito ay galing kay Eunice. Ganito ang liham ni Eunice. Till the end. But times change. Dear Tia Sofia, isa po akong tagapakinig sa lahat ng mga dramang ginagawa ninyo dyan sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Production sa Bombo Radio. Naisipan ko ring makilahok sa dramang Recuerdos de la Vida dahil meron din akong kaganapan sa buhay na nag-iwan ng rekwerdo. Tawagin nyo na lang sana ako sa pangalang Eunice. Kung ano ang mga kaganapan sa aking buhay, yun po ang aking inuunti-unting isinulat at ipinadala sa inyo. Ganito po ang umpisa ng lahat. Life goes on. I know I will. May kotse ka na nga. Bakit ka pa bumili ng van? At
Bakit hindi mo ipinaalam sa akin? Sarili kong diskarte ito, Eunice. Huhulugan ko ito. At huwag kang mag-alala. Hindi kita idadamay na magbayad. Pero mag-asawa tayo, Ricardo. Dapat lang na ipaalam mo sa akin. At isa pa, hindi pa tapos tong bahay. Kung tungkol sa bahay, pwede nang tirhan. May kailangan lang natapusin. Naiinis ako sa ginawa mong ito. Ambisyoso ka talaga. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ikaw ang padre de pamilya. Pero ako ang dapat na magdesisyon. Oo. Alam ko ang dahilan. Dahil mataas ang pinag-aralan mo kaysa sa akin. Pero, sinasabi ko sa'yo, hindi ako nagkamali sa aking desisyon. Alam mo, Eunice, lagi mo nalang inaaway ang asawa mo. Hindi maganda yan. Napakabait pa naman. Napapansin ko kasi, Lolo, kung ano-ano ang binibili niya. Wala namang kakwenta-kwenta. Marahil ay yung naisipan niya ay panatag sa kalooban niya. Kung malaki ang gagamitin kesa doon sa kotse, ay sos, walang laban kung mabangga sa malaki o mga bus o mga truck. Mabuti sana kung hindi niya inutang yun. Narinig ko rin na hindi ka madadamay na magbayad sa inutang niya. Sandali lang, Lolo. Ang asawa ko ang kinakampihan niyo kaysa ako na apo niyo. Eunice, tinitimbang ko kayong dalawa. Nasanay ka na kasi na ikaw ang parating nasusunod. Bagay na hindi dapat. Talagang ako ang lumalabas na masama, Lolo. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Sos, hindi sana yan ang dahilan ang pag-aawa niyong dalawa. Nakakahiya sa mga anak niyo. Magtitiwala ako sa iyo, Maris. Dahil matalik tayong magkaibigan. Hindi alam ni Ricardo na may binabayaran ako. Pero yung uhulugan niyang van, sana ipunin na lang niya para matapos yung bahay. Yan ang mahirap sa mag-asawa na iba ang kaisipan nila. Dahil din sa pera. Ay, doon din sila maghihiwalay. Grabe naman yan. Hindi mo ba gusto na may malaki kayong sasakyan? Nahalata ko doon sa lugar nyo, ang daming sasakyan. Pero wala namang garahe yung iba. Pero hindi ko gustong sakyan. Yung binili niyang van. Sobra ka naman magtampo sa asawa mo. Wala namang kasalanan yung sasakyan. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Maris. Madam Cleo, kayo pala. Hindi ka na nagpapakita sa akin, Eunice. Ang alam mo, nabayaran mo ng lahat ang utang mo sa akin. O kinalimutan mo na? Bakit? Ano po ba yan? Isa ka rin na bastos. Wala kang respeto sa kausap mo. Madam Cleo, pasensya na kayo. Ano bang problema ninyo sa asawa ko? Ricardo, huwag ka nang makialam. Mahigit 1,000 lang ang hindi ko nabayaran sa inyo, Madam Cleo. At hindi ba pera yon? Ha? May 1,000 ako rito, madam. Ako na lang ang magbabayad. Pero, sandali at kukunin ko doon sa may sasakyan. Sa pagkakataong yun, natuklasan ni Ricardo na may utang ako
na hindi ko nabayaran. Kahit ganoon, voluntaryo siyang nagbayad. Pero sinabihan ko pa rin na sana matapos ang bahay. At ganito ang mga sumunod na kaganapan. And I promise I will stay. Nandito yung van nung lumabas ako kanina. Bakit kotse na lang nandito? Nasa biyahe pa. Bukas pa raw sila uuwi. Bakit? Sino ang gumamit? Si Berhel ang nagmaneho. At gagamitin ko sa susunod na araw. Magaling ka. Pinahiram mo sa iba. Sana yung kotse na lang. Marami silang sumakay, Eunice. Ah, pinaarkila mo? Yan ba ang ibig mong sabihin? Sosyal naman sila. Hindi na lang sila nag-arkila ng jeep. May inarkila din silang jeep, pero hindi sila kasya. Hindi mo pa sinabi sa akin. Sa bagay, ano naman ang pakialam ko? Sa iyo naman yung van. Oo nga pala. Kailan may tutuloy yung pinapagawa natin bahay? Hindi bale at matitirhan natin. Baka sa susunod na taon, maipon na ako. Paano ka makakaipon? May hinuhulugan kang buwan-buwan. Meron din yan. Bakit? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Akala mo kung sino kang magaling. Diyan ka na nga. Bakit ikaw ang nagka-carwash? Ba't hindi mo pinagawa kay Berhel? Siya ang gumamit, di ba? Idinaan dun sa car wash, pero lilinisan ko uli dahil gagamitin ko bukas. Mga 3 araw akong wala dito. Ang tagal mo naman. Saan ka ba pupunta? Doon sa Quezon Province. Arkilahin nila ang van? Ha, mabuti kung gagamitin mo sa paghahanap buhay. Yan ang dahilan kung bakit kumuha ko ng hulugan na van. Si Berhel ang magmamaneho kung may importante na lakad ako. Alam mo ba yung pupuntahan mo? Baka kung ano pang mangyari sa dadaanan mo. Mababait ang mga tao doon. At may bibisitahin yung mga nag-arkila sa akin. Maganda ang naisipan ng asawa mo, Eunice. Marunong siyang mag-isip. Hindi naman niya sinabi sa akin na ganyan ang plano niya, Lolo. Kaya nagalit ako noon. Pero ang bayad sa arkila ng van ay mapupunta sa hulog. Di bale, pag natapos niyang bayaran, di makakapag-ipon kayo. Pero luma na rin. At saka marami ng sira. Magpasalamat ka sa asawa mo. Marami siyang alam na trabaho. Marami siyang alam na hanap buhay. At kung minsan, naririnig ko na iba't ibang tao ang kausap niya. Kilala ba niya ang pagkatao ng mga yon? Pero sana hindi siya makaisip ng kalukuhan. Ano ka ba naman, Eunice? Ano ba ang naiisip mo tungkol sa iyong asawa? Alam kong mabait siya kahit nainom siya minsan ng alak. Yan nga ang ikinagagalit ko sa kanya, Lolo. Pag amoy alak siya. Diyan ako hanga sa asawa mo. Maraming alam na hanap buhay ang asawa mo. Malaki na rin ang sweldo ko, Maris. Lalo na tumaas ng posisyon ko. Ay, nakakainggit ka. Kayong dalawa ng asawa mo. Siguro malaki na ang ipon niyo, no? Ang dami ko ring binabayaran. Marami akong gustong bilhin. Ano na lang ang silbi ng trabaho ko kung di ako makikinabang? Oo nga naman na Eunice. Kailangan mong makabili ka ng gusto mo
para may pakinabang ka sa pinagpaguran mo. Ikaw pala, Eunice. Ano, pumunta ka ba dito para umutang ulit? Pero, alalahanin mo, hindi mo pa nabayaran yung lahat ng utang mo. Pumunta po ako rito sa bahay niyo, Madam Cleo, dahil nakakahiya sa asawa ko kung malaman niya na may utang pa akong hindi nababayaran. Ay, nagtataka ako sa'yo. Mataas naman daw ang posisyon mo sa trabaho mo. Pero bakit nagkautang-utang ka? Hindi bale, alam ko naman magbayad, kaya babayaran ko na lahat ng utang ko. Ay, at saka uutang ka ulit, gano'n. Hindi na po, para makaipon ako at maipagpatuloy na yung pinapagawa naming bahay. Sige po, hindi na po ako magtatagal. May maliit akong ipon, Eunice. Para magamit sa pagpapatuloy ng bahay. Kahit unti-unti. O ito, 50,000 yan. Paano na ito? Ano ka ba naman, Ricardo? Kung may ipon ka, di dagdagan mo pa. Ayaw kong galawin yun. Magsasabi na lang ako kay Madam Cleo. Gusto mo bang may masasabi na naman sa'yo? Pagpapagawa lang ng bahay, utangin mo pa. Sapat na rin yan namang 50,000. Ricardo, ikaw na naman ang masusunod sa gusto mo. Huwag ka nang magreklamo. Kung ayaw mong galawin ang ipon mo, edi huwag. Ayaw mong uutang ako dahil may hinuhulugan kang sasakyan, di ba? Hindi bale at pinanghahanap buhay ko naman. Kaya pag nakaipon ako, saka na natin ituloy ang pagpapagawa ng bahay. Nagkasagutan na naman kami ng asawa ko sa pagkakataong yun dahil ipinipilit ko talaga ang gusto ko, Tia Sofia. At ilang araw na hindi ko siya kinakausap at tinuloy pa rin ang pagpapagawa sa bahay. 3 taon na ganoon na kapag may ipon siya, ipapagawa niya o itutuloy niya ang pagpapagawa sa aming bahay. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Love with you till the end. May sinasangla na lupa sa akin, Eunice. Pwedeng pagsakahan o kaya pwedeng pagpatayuan ng bahay. Ricardo, hindi mo pa tapos hulugan yung van. Mag-isip ka naman. Hindi pa tapos itong bahay. Saka, kukuha ka ba ng isasangla sa'yo? May konti akong ipon para sa isasangla na bukid nila. Kung tungkol sa pagpapaganda ng bahay, meron din yan. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Huwag mong kunin yung sinasangla nilang bukid. Pero sayang, maganda yung lokasyon. Sige, sangla lang. Kung kukunin mo, huwag mong bilhin. Ano bang pakinabang mo dyan, ha? Anong malay mo? Pag pinadagdagan, di magiging sa atin na. Pag sinabi kong hindi, hindi. Ayan ka na naman. Nagalit ka na naman kaagad. Mahinahon akong nagsasabi sa'yo. O sige, lalabas muna ako sandali at may kakausapin lang ako. Walang hiya. Iniwan ako na hindi pa kami tapos mag-usap.
Pero hanggang ngayon, hindi pa umuwi. Iniwan ka ng asawa mo para hindi na kayo mag-away. Di na siya nagpaalam na maimportante siyang lalakarin. May ginawa na naman siya na hindi ko nagustuhan, Lolo Pulon. Wala namang masama doon kung may ibebenta na lupa. Mas mabuti na doon niya ilagak ang pera. Sangla lang po, Lolo. Pero ano ang pakinabang niya doon? Ang problema kasi, galit ka na naman sa asawa mo. Dahil hindi mo maipilit ang kagustuhan mo na ikaw ang masusunod. Siya na naman ang masusunod. Parang hindi asawang turing niya sa akin. Maayos na naghahanap buhay ang asawa mo, Yunes. Sinabi ko na hindi pa tapos ang aming bahay. Ngayon, kukunin niya yung sinasanglang lupa. Sa bagay, kung minsan, dyan, nagkakamali ang asawa mo. Hayaan mo kausapin ko. Wala siyang tiwala sa akin, Lolo. Dahil alam niya, nagastador ako. Hindi bali, malaki naman ang sweldo ko. At kaya kong umutang. May arkila ako. Baka hating gabi na ako makauwi. Kaya wag mo na akong hintayin. Bakit hindi mo agad pinaalam sa akin? Biglaan ito. Kararating ko lang sa biyahe ng hapon. Pero sayang kung papalampasin ko ito. At saka nakiusap sila. Hindi ka pa nakapagpapahinga. Baka magkasakit ka niyan. Teka, kinausap ka ba ni Lolo Pulon? Oo. Sinermonan niya ako. At totoo, nagkamali ako. Mabuti naman at inamin mo. O sige, saka na tayo mag-usap. Dahil nagmamaneho ako. Maraming salamat, Maris. Oh, kamusta na ang pakiramdam mo? Okay na ako. Siguro, pagod at puyat lang to, kaya nahilo ako. Sigurado ka na maganda na ang pakiramdam mo. Huwag mong baliwalain ang nararamdaman mo. Baka lagi ka na lang nahihilo at maputlang itsura mo. Kung kapalaran ko ang mamatay, di mag-asawa ulit si Ricardo. Ano Yung ba bata at maganda. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit? Nag-away ba naman kayo? Hindi. Nag-usap lang kami sa cellphone kagabi. At diretso ang biyahe niya. Ay, baka puyat at pagod mo lang yan. Pero mas mabuti kung magpasuri ka sa doktor. Sinabihan ako ni Maris na magpasuri ka sa doktor. High blood ka pala. At mataas ang kolesterol mo at uric acid. Dahil yan sa mga kinakain ko, Ricardo. Pero kung mamamatay ako, di mag-asawa ka ng mabait at hindi tulad ko. Hindi ko gusto yung sinasabi mo. Kahit ibenta ko ang van, basta gumaling ka lang. Talaga bang gagawin mo yan? Kung yan ang kailangan, kung delikado ang kalusugan mo, gagawin ko. Talagang mahal mo ko? Ayan, nagdududa ka pa. Kaya nagsisipag ako at gagawin ko ang lahat para sa ating magandang kinabukasan. Pero huwag kang magpapagod no. Baka ikaw din ang magkasakit. Oo, mahal na mahal kita, Eunice. Mahal na mahal din kita. Kaya, patawarin mo ako. Dahil naging masungit ako sa'yo.
Sa pamamagitan ng mga payo ni Lolo ay nakapag-isip-isip ako, Tia Sofia. Lalo na nung nagkasakit ako at doon ko nadama ang totoong pagmamahal at pagpapahalaga sa akin ng asawa kong si Ricardo. At nagkaintindihan kami na pagtanto namin na pag may pagkakamali ng isa't isa o ng mag-asawa, mabuti na lang pag-usapan. At doon natapos ang problema. Mula noon, unti-unti na rin akong nagbago. At sa ngayon, maligaya na kami na nagsasama ng asawa ko. Pati mga anak ko, maligaya na kami na isang pamilya. Hanggang dito na lang, Tia Sofia. Ang nagpapasalamat, Eunice. more than I could. Totoo yan, kaibigang Eunice, ang mag-asawa, hindi maiwasan ang mga bagay-bagay na hindi pagkakaintindihan. At congratulations, at nakaisip na kayo at ngayon matiwasay na ang iyong pagsasamahan. God bless sa inyong pamilya. Kami po'y nagpapasalamat din sa inyong paglahok dito sa ating dula. Mga kaibigan, dyan na po nagtatapos ang naisadulang kasaysayan o kwento ng buhay ni kaibigang Eunice dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Kung meron po kayong karanasan o kaganapan sa inyong buhay na nag-iwan din ng rekwerdo, inaanyayahan po namin kayo na lumahok din dito sa ating programang Recuerdos de la Vida. Isulat lamang ang kwento ng iyong buhay at ipadala sa amin dito sa istasyon ng Bombo Radio. At dyan nagtatapos ang kwento ng buhay ni Eunice na isinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!